Nagets na ninyo mga kababayan, malinaw na malinaw. Very safe na interpret natin. Ang ating Pangulo is not opposed to impeaching Sara. Ngayon po, yung mga pro Marcos vloggers, may impeach Sara rally. Di ba? Tingin ninyo, bakit yung mga pro Marcos vloggers may impeach Sara rally? Ang nag-organize po, yung Bunyog, si Enzo Recto, isa ring Bicolano, pero mas associated siya sa mga kakamping. Si Enzo Recto. Pero kasama ng Bunyog, yung mga pro BBM vloggers, pro government vloggers. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O yung unang statement mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, that he is against impeaching Sara Duterte. Tingin po natin, nagbago na. Sa bagay, may kasabihan po tayo, matandang kasabihan, nothing is permanent in this world. Only change. That includes change of mind. Tama ba? Ngayon, baka iakusa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na walang isang salita. May isang salita po siya. Kailan po, normal sa tao ang magbago. Nothing permanent in this world. Only change. That includes change of mind. Kasi pag hindi na magbago ang isip ng isang tao, permanente na po, you'll be against nature. Your nature mismo. Kasi nothing is permanent. Only change. Lumalabas dito po sa balita ng Manila Standard, ang kinukontra lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, yung timing. Very poor timing niya for impeach BP moves. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, madaling sabi, I therefore conclude, mga kababayan, na kung tama ang timing, dumating ang tamang timing, tamang panahon para patalsikin si Sara at siguradong mapapatalsik siya. Tama yung mga analysis natin po. Hindi siya ma-acquit sa Senado kasi may mga alipuris pa rin si Digong sa Senado at si Sara. Hindi na kukontrahin ng ating Pangulo. Mananahimik na ang ating Pangulo. Hindi na siya magsasalita. Baka nga po, sabi natin sa unang video natin kahapon, ang text ng ating Pangulo, impeach Sara. That will be the order of the President sa suggestion pala. Hindi naman pwedeng utusan ng ating Pangulo yung Congress kasi nga co-equal body. Mali ako. Pwede niyang sabihin sa Congress, okay na, i-impeach na ninyo yan si Sara Duterte para mapalitan ng bago. Galing sa Congress, sa House of Representatives or sa Senado. Ang ipapalit mga kababayan ng ating Pangulo para niya mawala na yung problema natin. Kasi ang problema ng bansa, maraming problema. Kasama doon, mga kababayan, yung mga Duterte. Nagets ninyo, mga kababayan? Naghihintay lang po ng timing. Right timing yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po kung babasahin natin ang kanyang mga sinasabi. Yan o. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said, the timing of the impeachment moves against the Vice President was very poor given the looming campaign season. So ang kinoconsider lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya hindi niya sinasabihan yung Congress, go on with the impeachment proceedings. Kaya pala, until today, si Secretary General Reginaldo Velasco, hindi pa po pinapadala kay sa opisina po ni Speaker Martin Romualdez yung tatlong impeachment complaints. At ang sabi, may pang-apat pa. Possibly yung pang-apat mga kababayan, ang nag-draft nun si Enrile.
Papa-sponsora na lang, ikaw Mr. Maravillas, gatong ka na naman. Napakagaling po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Senate President, at nag-preside sa mga impeachment trials. O di ba yung impeachment kay Corona? Siya yung presiding officer kasi Senate President siya. Napakagaling po ni Enrile. So malamang sa malamang, pagkatapos ng eleksyon mga kababayan, yung fourth impeachment case na endorse ng majority members ng Congress right after the election, kasi poor timing ngayon, ang nag-draft mismo si Enrile. So, madaling sabi mga kababayan, cool ang ating Pangulo. Hindi niya sinusupport yung impeachment. He's opposed to the impeachment complaint. Kasi hindi lang siya feasible ngayon. Gahol sa panahon, yun man lang. So, he is not opposing impeaching Sara Duterte per se. Yan ang konklusyon natin mga kababayan. Yun ang reading natin. Iwan ko sa inyo kung sang-ayon kayo, mga kababayan, sa basa ko sa mga statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, doon pa lang sa statement niya na nag-text siya, tapos na-leak. Bala na kayo umintindi kung bakit na-leak yun. O di ba, mga kababayan? O ngayon, sabi rito sa balita, Mr. Marcos, however, acknowledged the legal insight of his chief legal counsel, Juan Ponce Enrile, that junking the impeachment based solely on the position of one group would be a very detrimental precedent. So naintindihan niya mga kababayan na may masamang consequences. At yung detrimental precedent na minimin ni Enrile na ina-acknowledge ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malinaw mga kababayan sa kanyang mga sinasabi ngayon, hindi niya yon paintulutan na mangyari. Detrimental nga eh. Alam mong masama yung consequence. Kung susundan yung logic na sinusulong ng Iglesia ni Cristo, pagkatapos, hahayaan ng ating Pangulo yon? Hindi yon hahayaan ng ating Pangulo na ang masamang konsekwensya na lumalabas ang magdidikta dito sa ating bansa ay INC na or any group for that matter. Individuals or group, sabi ni Enrile, hindi yon papayagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sinabi ng ating Pangulo, ina-acknowledge niya ang legal insight ni Johnny Ponce Enrile. Yan sabi ng ating Pangulo. JPE is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. O tama si Enrile. There is a consequence. And there will be a precedent. And it will be very problematic. Madaling sabi, pag hindi inimpeach si Sara Duterte dahil nagrally yung INC, magiging lalong problematic sa ating bansa. As a consequence ng pagsakom to the pressure, dapat hindi po napipressure yung gobyerno. Dapat ang ating gobyerno po ginagawa kung ano yung tama. At ang tama po, panagutin si Sara. Yan ang tama. Gumawa ng mali si Sara, dapat siyang managot. Hindi dapat ito pinapalampas mga kababayan. So, sa basa ko, hindi ito palalampasin ng ating Pangulong Bongbong Marcos based sa kanyang statement. Kaya lang, kailangan lang timing. Very poor ang timing para i-impeach si Sara ngayon. Kasi magiging busy sa kampanya yung mga congressman, mga senador. Paano yun? Paano yung trial? Di ba? Yon ang concern ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw, he is not against the impeachment. He is not opposed to impeaching Sara Duterte. Kinontra lang niya, tinext niya mga kababayan, yung unang text niya, it will be a storm in a teacup. Yun ang ginawa niyang rason kasi alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gahol na sa panahon. Nagets na ninyo? So sa reading ko mga kababayan, hindi man talaga kontra. From the very beginning, hindi siya kontra sa impeachment na i-impeach si Sara Duterte. Kulang lang sa panahon. Wala sa timing. Yan But I still think even if Congress is mandated, the House and the Senate do not have a choice once these impeachment complaints are filed. I don't think now is the time to do that.
And besides, as a practical matter, we are entering the campaign period. May mandato. Nire-recognize ng ating Pangulo na yung Congress may mandato. Naging congressman siya, naging senador. Alam niya na ang presidente, siya bilang Pangulo, hindi niya pwedeng diktahan, manduhan yung Congress kasi yung mandate ng Congress galing sa ating konstitusyon. So, rule of law, consistent mga kababayan sa rule of law, dapat mangibabaw. The rule of law must prevail. Tulad ng sinasabi mga kababayan ni Enrile, hindi natin anya pwedeng isacrifice ang rule of law just because may nagrally. Tulad ng INC nagrally. Ang mangyayari niyan, patatakbuhin ang ating bansa sa pamamagitan ng rally. Di ba? Dahil sa rally. Hindi papayag sa ganon ang ating Pangulong Bongbong Marcos na isalaula ang rule of law. I-set aside, isakripisyo mga kababayan ang rule of law. Hindi papayag yung ating Pangulo. Malinaw sa kanyang statement. Kasi sabi niya, it will be very problematic anya pag ganyan. There will be a precedent and it will be very problematic. So ang tinitingnan lang ng ating Pangulo yung availability ng mga congressmen para tutukan yung impeachment. Oh. There are no congressmen, no senators because they are already campaigning. We will not be able to form a quorum. The timing is very poor. Nagets na, ninyo mga kababayan, malinaw na malinaw. Very safe na interpret natin. Ang ating Pangulo is not opposed to impeaching Sara. Ngayon po, yung mga pro Marcos vloggers, may impeach Sara rally. Di ba? Tingin ninyo, bakit yung mga pro Marcos vloggers may impeach Sara rally? Ang nag-organize po, yung Bunyog, si Enzo Recto, isa ring Bicolano, pero mas associated siya sa mga kakamping. Si Enzo Recto. Pero kasama ng Bunyog, yung mga pro BBM vloggers, pro government vloggers. Ayan nagre-ready na po. Impeach Sara. You see? Ito yung interview ng mainstream media as published by Manila Bulletin and RTVM. Interview kay PBBM. Marcos opposes VP Sara's impeachment but agrees with GPA's stance. Yan ang caption ng Manila Bulletin. Pero pag pinakinggan natin mga kababayan yung statement, mali na itong caption. Marcos is not actually opposing impeaching Sara, kundi oppose siya kasi wala sa timing. Tama pa? Kasi ina-acknowledge niya na tama yung posisyon ni Juan Ponce Enrile. Na si Juan Ponce Enrile po, sabi niya, hindi pa natin pwedeng i-sacrifice yung rule of law. Di ibig sabihin, ang posisyon ni Enrile, impeach Sara. Nag-gets na ninyo, mga kababayan? So mali yung caption ng Manila Bulletin dito. Yan Marcos opposes VP Sara's impeachment but agrees with GPA's stance. Ang stance ni GPA ay ituloy yung impeachment kasi mandato siya ng Congress, nakafile sa Congress yung mga impeachment complaints. Hindi pwede niya na dahil nagrally yung INC supporting the previous statement ng ating Pangulo, yung text na he is opposed to impeaching Sara, pero yung text niya nag-leak, hindi niya maaari kasi it will be detrimental. May detrimental consequences niya. So, nag-agree yung ating Pangulo sa naging stance mga kababayan ni Enrile. Kung nag-agree ang ating Pangulo, ibig sabihin, hindi na siya opposed sa impeachment. O, di ba? Mga kababayan, yung ang ibig sabihin nun, para lang nililinaw natin ito, para yung kalituhan po, mawala yung kalituhan for clear understanding ng mga statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan pakinggan natin mga kababayan ang kanyang sinabi. One of our best legal thinkers in the country, and he is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. But I still think that even if Congress is mandated to process
Congress doesn't have, the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so as a practical matter, the timing is very poor. Malinaw, yung timing lang. Very poor yung timing. So yung mandate ng yung mandate ng Congress, dapat i-process yung impeachment complaints na na-file, irerespeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw sa kanya pong statement sa interview. Kaya yung mga nagsasabi ngayon na kami daw na mga sumusuporta sa ating Pangulo, hindi nirerespeto yung stand ng ating Pangulo na the President is opposing the impeachment. Na-misread lang ninyo po yung text. Yung text ng ating Presidente sa Congress. Mali yung basa ninyo. Mali yung understanding ninyo. Pero kami na sumusuporta sa ating Pangulo, alam namin kung bakit ganon ang nangyari. Kung bakit nag-leak. Ano, paiisa sa inyo? O ngayon, sa issue naman po mga kababayan, idagdag ko na rin ito ng disbarment kay Digong. Sabi ni Panelo, wala daw legal basis yung disbarment. Ayan disbarment case versus former President Duterte has no legal basis, sabi ni Panelo. Sagutin mo na lang po, Panelo, sa Supreme Court. Questionin mo na walang legal basis. Sa Korte Suprema ka na lang magpaliwanag. O di ba? Tulad ni Sara na may disbarment case na din sa na lang. Sa Supreme Court magpaliwanag kung talagang walang legal basis kasi magdidetermine yan ng legal basis yung Supreme Court, hindi yung pronouncement mo po. Tama? O ito yung mga nag-file. AJK victims keen as Supreme Court to strip Duterte of law license. So tama lang mga kababayan, deserve niya yon. Dapat talaga mga kababayan na tanggalan ng lisensya. Kasi isang kahihiyan mga kababayan sa legal profession itong si Digong, pati si Sara na naniniwala sa AJK. So alangan man Panelo, yung disbarment sabi mo, walang legal basis. Ang tanong sa'yo, niya yung AJK, may legal basis yon? O di ba? Yung utos niyang kill, may legal basis yon? Sagutin na lang ninyo sa harap ng Korte Suprema kasi naka-file na. Final na kahapon yung disbarment. Yon ang dapat ninyong gawin. Yung mga pagpaparadadaldal mo sa social media, sa mainstream media, wala man yon. Walang weight yon sa Korte Suprema. Yung argumento mo na isasubmit kung ikaw ay tatayo na abogado ni Digong, yun ang may yung ang may weight. Kung may makitang bigat yung mga justices ng Supreme Court. Pag wala, mangyayari kay Digong kung anong sinapit ni Gadon, ex-lawyer. O di ba? So pag na-disbar siya, hindi na siya pwedeng tumayo na abogado sa impeachment trial ng kanyang anak na si Sara. Di ba? Wala na siyang lisensya. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga taga
Mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.